mga unang balita sa umagang ito. Pagkondena sa martial law ng isang militanteng grupo, ibinaan sa spray painting. High-tech na eroplano sa Amerika, gagamitin para masugpo ang drug smuggling sa Caribbean. At huling taon ng War and Peace novelist na si Tolstoy, isinapelikula. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Presyo ng karne ng baboy sa pamilihan, tumaas ngayong papalapit na ang Pasko. Tiniyak naman ng DTI na mahigpit nilang binabantayan ang presyo ng karne, gayon din na iba pang Noche Buena items. Darito ang report. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng karne sa mga pamilihan. Kabilang na dyan, ang karneng baka na ngayon 220 pesos kada kilo na, kumpara sa dati nitong presyo na 200 pesos. Ang baboy naman na dating 130 hanggang 160 pesos, umaabot na ngayon hanggang 170 pesos. 20 pesos naman ang itinaas ng presyo kada kilo ng manok. Gayunman, bumagsak naman ang presyo ng ilang gulay. Tulad ng kamatis na mabibili na lang sa 25 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa dating 40 pesos. Bumaba rin ang presyo ng sibuyas sa 50 hanggang 60 pesos. Sitaw sa 35 hanggang 40 pesos. Ampalaya sa 35 hanggang 50 pesos at bawang sa 80 pesos. Bagya namang tumaas ang presyo ng talong na ngayon 50 pesos kada kilo na mula sa dating 40 pesos. Ayon naman kay Trade and Industry Undersecretary Zenaida Maglaya, inaasahan na raw ang bahagyang pagtaas ng presyo ng karne dahil sa mataas na demand pag Disyembre. Kinausap din daw ng DTI ang Department of Agriculture kaugnay sa umano'y nagkukulang na supply ng manok. At ayon daw sa DA, sapat daw ang supply nito. Gayunman, hindi naman daw magtataasan ang marami sa Noche Buena items. Pareho pa rin daw ang suggested retail price ng mga minomonitor na Noche Buena items sa SRP noong nakaraang taon. We know that pagdating ng Pasko, medyo tumataas ng 5 hanggang 10 piso ang bawat kilo nito. So, babantayan po natin ito, sisiguraduhin natin na sumusunod pa rin po ito sa mga suggested retail prices. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Ano ba oras mula ngayon ay kakasuhan na ng rebelyon ang 5 miyembro ng pamilya Ampatuan. Para sa detalye, may report si Jiggy Manikan. Jiggy? Igal sa nakikita ni Provincial Prosecutor na Maguindanao na si Aquilali Bal ay makakasama nga sa kaso ng rebelyon at murder itong magamang sina Andal Ampatuan Sr., ARMM Governor Zaldi Ampatuan, Anwar Ampatuan, Sajid Ampatuan na siyang vice-gobernador, at si Ahmad Ampatuan na vice-gobernador. Si Anwar ay mayor ng Sharif Agwak. Ayon kay Balt ay ito'y sa murder dahil sa nakikita nilang conspiracy nitong pamilyang ito. Kaugnay pa rin ang massacre na may 75 tao dito sa Ampatuan, Maguindanao. Samantalang sa rebellion ay nang ideklara itong martial law. Nakatakdang i-contest nitong mga prosecutors yung 72 hours na umano'y nag-lapse na deadline para masampahan ng kaso itong mag-ama dahil ayon sa mga prosecutors ay hindi pa raw naman talaga nasisettle yung issue kung kanino ba talaga o ano ba talaga ibig sabihin ng 72 hours filing dahil para sa kanila, sa panig ng mga prosecutors, kapag na-inquest na, nakapag-file na ng kaso o nahawakan na nila yung kaso, ay pasok na ito sa filing period. Pero sa panig naman ng mga Ampatuan ay nakikita nila na kapag hindi pa nahawakan ng West yung kaso, ay hindi kasama ito o kasama pa rin ito sa bilang ng 72 hours period dahil sa ngayon ay sobra-sobra na nga, mga mahigit 90 oras na yung lumipas na hindi pa rin nasasampahan ng kaso. Katwiran naman dito nung panig ng prosecutors ay holiday kahapon. Bagamat naghintay pa rin sila ng pagdating ng mga prosecutors upang ihain nga itong kaso. Igan? Maraming salamat, Jiggy Manika, nagulat po mula sa Cotabato City. Militanteng grupong Kadamay, idinaan sa spray painting ang pagkondena sa martial law. Pininta nila sa pader ang kanilang pagtutol sa martial law at pagbatikos kay Pangulong Arroyo. Sinunab din nila ang kanilang panawagan na para sa patas na investigasyon sa Maguindanao Massacre. At makalipas ay saglit, parang bularing nawala sa lugar ang mga militante.
Isang biyahe, 10 destinasyon, mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Isang camera, isang notebook. Magsisilbing boses ng ating mga kababayan. Makikinig kaya silang mga uupo matapos ang botohan? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Matapos po ang 2 linggo niyong pagsama sa amin sa pagbisita sa 10 pinakamahirap na lalawigan sa bansa, naway namulat kayo sa kahirapang pinapasan ng karamihan sa ating mga kababayan. At sa pagtatapos ng aming biyaheng totoo, muli niyo kaming samahan sa pagbabalik tanaw sa mga aming paglalakbay, kasama ng aming reporter na si Joseph Moro.